Kilala ang mga Pilipino sa kanilang mga ngiti sa gitna ng hirap at suliranin, bigat ng pasanin sa araw-araw ng pamumuhay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may kwento ng lungkot, may luha na pilit itinatago. Sa panahon ngayon, patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sumasabay ang pagbigat ng bawat araw na kasunod nito. Pagtataas ng pamasahe at pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Para sa mahihirap, isang araw na walang kita. Gutom. May mga luha na hindi nakikita. Mga sakit na hindi naririnig dahil sa kulturang, kaya pa yan, okay lang ako. Pero sa totoo lang, hindi na alam kung paano pa kakayanin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Kapatid na Reyno, yung napanood po natin kanina, no? Talagang maraming ganyan no? Opo. Na kahit na maraming pinagdaraan ng pagsubok, problema sa buhay, ay pinipilit na maging masaya. Kasi kailangan po yun Opo. Di ba? Parang kayo, lagi kayong masaya. Di ba? Parang hindi kayo affected nitong Pinipilit ngumiti. mga nangyayari ngayon pinipilit niyong ngumiti. Kayo po, mga kaibigan, sa dami po ng mga pinagdaraanan natin ngayon, di ba? Yung mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Opo. Dahil nga sa mga digmaang nangyayari Opo. diyan sa gitnang silangan, nakukuha niyo pa po bang ngumiti? Di ba? Kumusta po ang inyong pamilya? Di ba? At apektado po lahat. Na po, hindi lang naman tayo Opo. Halos buong mundo po apektado niyan Mas ramdam nga lang po dito sa atin dahil sa nasa third world country tayo. Ayan, oo. At ramdam na ramdam po ng pamilya, halimbawa kung saan sila kukuha ng ipangtataguyod po sa kanilang mga pangunahing pangangailangan araw-araw. Kaya ayaw man, pero hindi maiwasan po na malugmok sa kalungkutan, na problema po, at sakit ng kalooban. Kaya nga nagsisikap, Opo. lalo na mga magulang na sila maging masaya kahit papaano dito sa mga nangyayari. Kaya nga Opo. sabi natin kanina, pinipilit nilang ngumiti kahit papaano. Tama naman po yun. Maganda naman po kasi talaga yun. Opo. Ibig sabihin po, talagang lumalaban. Ayan. Nagsisikap na lumaban sa hamon po ng buhay. Meron pong binabanggit sa Biblia tungkol dyan. Babasahin ko po ang nakasulat sa Kawikaan 14:13. Ang isang tumatawa ay maaaring malungkot sa loob niya. Kahit sa pagtawa, ang puso ay maaaring nakadarama ng sakit. At ang kagalakan ay maaaring magwakas sa kalungkutan. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia, mga mahal naming taga-subaybay. Maaaring ang isang tao ay tumatawa, pero malungkot sa loob niya. Hindi ba totoong-totoo po ito, mga mahal naming taga-subaybay? Lalo na po sa panahon po natin ngayon. May mga tao na tumatawa. Ano po? Pero sa loob niya, meron po pala siyang pangamba o kaya ay may takot. Bunga nga po ng pinagdadaanan nating krisis sa ekonomiya. Yan pala yung, halimbawa, yung mga nagpo-post sa social media, Opo. mga pictures nila, lalo ng mga kabataan, Opo. sila man siguro ay nag-aalala din, di ba, sa mga nangyayari ngayon. Sapagkat kahit sila kabataan at anak, at yung mga magulang nila ang sumusustento sa kanilang pangailangan, pero dama nila yung hirap. Di ba, yung problemang kinakaharap ng kanilang mga magulang. Isipin nyo, lahat talaga nagtataasan ng Opo, presyo ng bilihin ngayon. Di lang naman yung mga produktong petrolyo. Petrolyo. Siyempre, tatawid yan sa mga Domino effect na po yan. domino effect na po yan. Kaya talagang may inaalala rin silang kalungkutan sa likod ng kanilang mga ngiti. Di ba? Ayun ganon din po lalo. Kung ang mga kabataan ay apektado, lalong ang unang nakakadama niyan, yung mga magulang. Iyon na nga po. Isipin nyo, yung mga kababayan po natin na arawan kung kumita, mga driver, di ba? Apektado ang apektado Di na alam na lang kung saan nila kukunin yung pang-idaragdag doon sa pangunahing pangangailangan. Ganon din po lalo, nakahanga-hanga nga po. Ayan. Yung mga magulang na nakikita po natin, mga nandun sa gitnang silangan, apektado ng digmaan. Pero pagkausap sa video, call yung kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, ngumingiti pa rin Ipinakikita nila matatag sila. Hindi sila apektado kung ano man yung nangyayari doon. Pero pag nag-iisa na, ayun,
doon po sila nakakadama ng lungkot at saka ng takot dahil hindi nila alam kung anong mangyayari po sa kanila. Kaya kapatid na Reyno, paano naman inilarawan po ng Biblia yung, kasi sabi nyo nga, pinipilit nila maging masaya. Opo. Pinipilit nilang makadaman ng kagalakan. Opo. Pero paano po inilarawan ng Biblia yung kagalakan na pilit nilang hinahanap sa mundong ito? Sana po napansin ng ating mga taga-subaybay do sa huling bahagi po ng talatang ating binasa. Ang sabi po doon, ang kagalakan ay maaaring magwakas sa kalungkutan. Ayun. Di ba totoong-totoo din po yon, mga mahal naming taga-subaybay? Tayong lahat po maaaring nakakaranas nun. May selebrasyon. Oh, yan. Nagkita-kita yung mga magkakamag-anak at saka yung mga matatalik na magkakaibigan. Masayang-masaya tayo. Masaya yun talaga, Oo, habang naroon tayo sa okasyon, masayang-masaya tayo. Kaya lang pag naghiwalay na, ando na uli. Kumbaga, kung tawagin ng iba, back to reality, Ayan. back to normal, haharapin mo na naman uli yung hamon ng buhay na iniwan mo lang pansamantala nung kayo ay magkita-kita. Kahit nga po yung sinasabing nagtamo sila ng mga kayamanan, karangalan, Opo. di ba? Pero by the end of the day, sa araw-araw nilang buhay, Opo. talagang, lalo pagka nababalitaan nila yung mga nangyayari, sila man talagang bumabalot sa buhay sa kanila yung kalungkutan din, di Opo. ba? Kahit pa sabihin mong may pagtaas ng uri ng teknolohiya ngayon, Opo. di ba? Nagbibigay ng Marami sanang kaaliwan na po nalilibang pwede tayo kahit Opo. paano. Opo. Pero pagka, lalo na ngayon, pag sa social media, ang karamihan na ipinopost doon at ibinabalita, yung nangyayari. So, malungkot Sa kasalukuyan. uli. Kaya malulungkot na naman. Kaya totoo yung sinasabi po ng Biblia, di ba? Maaring, oo, masaya ka ngayon. Pero, hindi nagtatagal yan. Hindi po. Di ba? At Ang yun po dundo niya, talagang- kalungkutan pa rin. Yun talaga pong kaligayahan o kagalakan po sa mundong ito. Hindi nagtatagal. Pansamantala lang. Iyon. Kaya ano po kapatid na Reyno ang palihim na ginagawa ng iba na nakararanas ng kalungkutan? Babasahin ko lamang po ang nakasulat. Dito po sa awit, sa isa-is ay ganito po ang ating mababasa. Pagod na ako sa kapigatian. Gabi-gabi ang aking higaan ay basa dahil sa aking pagtangis. Ang aking unan ay babad sa mga luha. Ang binasa po natin ay pahayag po ng Haring si David. Sana po napansin ninyo, pagod na po siya dahil sa kanyang dinaranas na problema o kapigatian. Dahil isipin nyo, gabi-gabi, umiiyak, inilarawan pa niya yung kanyang unan basa na. Ano po? Sa luha na dahil sa lungkot na kanyang naramdaman. Mga mahal naming taga-subaybay, hindi po ito simpleng lungkot lang, kundi isang malalim na sakit ng damdamin na patuloy niyang dinadala araw-araw at lalo na po sa gabi kapag siya po ay nag-iisa na. Lalo na po yung mga taga rito sa Pilipinas, no? Na merong mahal sa buhay doon sa Na nasa gitnang silangan. di ba? Opo. Gabi-gabi nilang inaalaala yung kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay doon, di ba? Bagaman pinipilit nilang maging masaya rin. Two-way po yun eh. Kagaya ng binag natin kanina, yung nandun, ganun din. Yung nandito, ganun din naman Kaya nga po. sabi nyo kanina, pagka nagtatawagan Nagtatawanan tinatago pa. nila. Kunyari, hindi naman kunyari. Talagang habang kausap, masayang-masaya sila. Kaya lang yung pag nag-iisa na. Yung napapanood po natin na ipinopost sa social media na kapag dumarating na yung mga missiles ng anumang bansa yun, di ba? Naglalaban na. Talagang nandun yun, nasisindak sila, nalulungkot sila. Na yun ang kapag nabalitaan ng mga mahal sa Nandito. buhay, na nagsisikap na maging masaya, pero pagdating ng nag-iisa na lang sila, yun nga, matinding kalungkutan ang nararanasan. Ganon din po yung maihahambing natin, yung mga dinaranas ng mga kababayan po natin dito, katulad ng nabanggit natin kanina. Mga pangkaraniwang mamamayan at mga nagtatrabaho, di ba, na pilit na lumalaban sa hamon po ng buhay. Papakatatag sa harap ng mga pagsubok. Kaya lang, pag mag-isa na, nandun na po, nababalot na ng lungkot at pag-aalala. Ngayon, kapatid na Reyno, Opo. ano po ang nagiging paniniwala tuloy ng marami sa kalungkutan na kanilang nararanasan na araw-araw? Sa Jeremias 8:18 ay ganito po ang nakasulat. Ang aking kapighatian ay walang lunas. Ang aking puso ay may karamdaman. Marami pong naniniwala na wala ng lunas o solusyon ang kanilang nararamdaman, lalo na po sa gitna ng patuloy na kaguluhan at kahirapan po sa mundo. Yan po ang mapanganib, di ba kapatid na Opo. Reyno? Pagka
inaakala ng iba na yung matinding kalungkutan na nararanasan nila ay wala ng lunas, wala ng solusyon. Nandong itinutulak siya sa paggawa ng mali eh. Opo. 'Di ba? Nawawalan na ng pag-asa, yung iba ay Yun. Doon po nauuwi nade-depress, sa 'di ba? depression, anxiety. Opo. Lalo na kapag magulang ang ganyan, Opo. 'di ba? Na dapat ay sila ang pinagkukunan ng lakas at pag-asa ng mga anak nila. Pagka nakikitang malungkot Opo. at nawawalan ng pag-asa yung magulang, talagang apektado. Buong pamilya. Yan. Talaga nga po ba na wala nang lunas itong mga kalungkutang nararanasan natin dito sa daigdig? Hindi po tayong sasagot. Babasahin lamang po natin ang nakasulat sa Biblia dito po sa Isaias 65. Ang talata po ay 17, ay ganito po ang ating mababasa. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na. Dapat ng kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng wagas na kaligayahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Mga mahal naming kaibigan at mga taga-subaybay, may lunas po. O may solusyon po sa nararamdamang kalungkutan ng tao dito sa mundo. Ang Diyos po mismo ang may sabi, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Ang bagong Jerusalem po, sa ibang talata po ng Biblia, ang tawag po ay Bayang Banal. Yung pong sinasabing bagong langit at bagong lupa, kaya bago, hindi na po yun yung Luma. Ito na yun. ito Hindi yung po mundo ito yun. na ating Apo. kinalalagyan. Apo. Kaya sa mga taga-subaybay po namin na laging nanonood ng pagtuturo at pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ay naituturo na natin sa kanila, di ba? Na Apo. itong daigdig na kinalalagyan natin ngayon, pagdating ng araw ng paghukom, wawakasan, Apo. wawasakin ng ating Panginoon Diyos. Apo. Kaya may bagong langit at bagong lupa. Napakaganda po, ano? Nung binasa ninyo kaninang katangian, Apo. di ba? Nung bagong langit at bagong lupa, na yun nga yung bayang banal. Ano Opo. po ang isa doon? O ilan sa mga katangian? Ang sabi po sa talatang binasa natin, sana po napansin ninyo, binigyang diin ko pa po sa aming pagbasa, lubos po ang kagalakan at wagas po ang kaligayahan doon. Ito po ang tunay na kagalakan at kaligayahan. Yan. Kaya dapat yan ang pagsikapan na mata mo ng tao. Apo. Bakit po lubos ang kagalakan, wagas ang kaligayahan doon po sa bayang banal? Sabi rin po sa mga talata ng Biblia, sapagkat doon po lahat ng naunang bagabag, kaguluhan, kirot, lumipas na. At dapat na pong kalimutan, sapagkat doon po wala nang pagluha, wala nang pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Kaya mga kaibigan, di ba, aminin po natin, talagang yan po ang kadalasan ay nararanasan ng maraming tao ngayon. Dahil sa mga nangyayari, hindi lang naman po yan, maging yung suliranin nila sa pamilya, halimbawa suliranin ng mga magulang sa kanilang mga anak, Apo. di ba? Yan madalas na iniluluha ng mga magulang, di ba? Pero doon sa bayang banal, wala nang pagluhaan yan, Wala na po wala nang medyo pag-iyak, Apo. at saka wala nang gutom, Apo. wala nang uhaw doon, Kamatayan. at walang kamatayan. Kaya nga, ang matatamo ng Tunay. mga maninirahan doon, buhay na walang Walang hanggan. hindi natatapos, di Opo. ba? Kaya yan po ang napakahalaga na maintindihan at sana maging inspirasyon natin. Talagang may lunas Opo. yung suliranin at may pag-asa po ang tao. Hindi po totoo na walang lunas ang kalungkutan. May inihanda pong solusyon ng ating Panginoon Diyos para makamtan yung tunay na kagalakan. Kailangan lang po ay tiyakin natin na kasama tayo. Yun. No? Kasama tayo doon sa mga pinangakuan na makararating doon sa Bayang Banal. Kapatid na Reyno, Opo. siguro yan po ang gusto ng marinig ng ating mga taga-subaybay. Opo. Sino po ang kasamang pinangakuan at tiyak na makararating po doon sa tunay na kaligayahan sa Bayang Banal? Muli, Biblia po ang sasagot. Ganito po ang nakasulat sa Ebreo sa 12, 22 hanggang 23. Subalit,
nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay. At kayo ay bahagi ng lungsod na yon. Nakisama kayo sa milyon-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuaryo, ang tunay na iglesia ni Kristo, na ang mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Nakarating na kayo sa Diyos, ang pinagmumulan at pamantayan ng katwiran para sa lahat ng tao, sa iningatang mga pansariling katangian ng mga taong matuwid na napanauling lubos sa pagkataong tulad ng kay Kristo. Mga mahal naming taga-subaybay, hindi po kami ang may sabi o pahayag nito. Ito po'y pahayag ni Apostol Pablo. Ang makararating po sa makalangit na lungsod ng Diyos ay ang tunay na iglesia ni Kristo. Sila rin po kung gayon ang nakatitiyak na magtatamo ng tunay na kagalakan. Ayan. Kaya mga kaibigan, ito po ang dahilan ng lagi naming paanyaya sa inyo. Suriin po ninyo ang iglesia ni Kristo. Sama-sama po nawa nating tamasahin ang tunay na kagalakan doon po sa makalangit na lungsod na nilikha po ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, baka itanong po ng iba, no, kapatid na Reyno. Opo. Wala pa naman tayo doon Oo. sa Bayang Banal. Yun ay Opo. pagdating pa ng Araw ng Panginoong Kristo. Oo, yan, Opo, no? sa pagbabalik niya. Habang narito tayo sa daigdig, ayan yan, nakaharap tayo sa iba't ibang mga suliranin. Talagang sa kabila ng mga kalungkutan, pinipilit na nga Yun lang nga talaga po. nating ngumiti. Di ba? Opo. Pero sa likod nun, Ayun, nandun yung lungkot. kalungkutan. Di ba? Opo. Dito ba sa daigdig na ito na may kalungkutan, makaaasa pa ba ang isang iglesia ni Kristo na makadarama siya ng kagalakan? Babasahin ko lang po uli. Ang nakasulat dito po naman sa awit, 42, 3, 5, 4, at 8 ay ganito po ang nakasulat. Araw at gabi ang aking mga luha, ang tangi kong pagkain. Samantalang patuloy na itinatanong ng lahat, nasaan na ang iyong Diyos? Bakit ako nasisiraan ng loob? Bakit hindi ako mapakali? Dapat po akong magtiwala sa iyo, Panginoon. Pupurihin kitang muli sapagkat tinutulungan mo po ako. Binabaha ng kalungkutan ang aking puso kapag naaalaala kong pinangungunahan ko ang mga mananamba patungo sa iyong tahanan. Naririnig ko pa ring inihihiyaw nila ang kanilang masasayang papuri. Bawat araw, mahabaging ka po at sa gabi ay binibigyan mo po ako ng isang awit bilang aking panalangin sa iyo, ang Diyos ng aking buhay. Mga mahal na taga-subaybay, katulad po ng mga tunay na lingkod ng Diyos na binasa namin sa inyo, kapag nakakadama po ng kalungkutan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, nakasusumpong po naman kami ng kagalakan sa panahon po ng mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Bakit po ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kapag ka dumadalo sa pagsamba, ay nakasusumpong ng kagalakan, kapatid na Reyno? Babasahin ko rin po ang nakasulat dito po naman sa awit sa 34. Ang talata po naman ay 9. Ganito po ang mababasa. Sambahin ninyo ang Diyos kung nais ninyo ang pinakamabuti. Ang pagsamba ay nagbubukas ng mga pintuan ng lahat ng kanyang kabutihan. Ayon po sa Biblia, kung sasambahin natin ang Panginoon Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng pinakamabuti. Sapagkat ang pagsamba po, ayon sa Biblia, magbubukas ng pintuan ng lahat ng kanyang kabutihan. Kaya alam po ninyo, mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, lagi pong sabik na dumalo sa pagsamba. Kasi po, alam namin, sapagkat napatutunayan po namin sa aming buhay, na sa tuwing kami po ay dumadalo sa pagsamba, sa Panginoon Diyos, nakadarama po kami ng lakas. Tumitibay ang ating pag-asa na kahit na dito sa daigdig ay may kalungkutan, pero kapag naranasan natin ang pakikisama po ng Panginoon Diyos sa panahon ng pagsamba, doon po lumalakas ang aming loob.
at nasasabi naming kaya pa natin na maitaguyod itong buhay kahit na may mga kalungkutan. Marahil po ay maiintindihan na ng ating mga taga-subaybay kung bakit gano'n na lamang po ang pagpapahalaga ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagdalo po sa aming mga pagsamba. Marahil na-obserbahan po ninyo Kahit na mahirap ang buhay, minsan nga kahit may kalamidad, di ba? Nakikita nila Hindi napipigilan sa pagdalo sa pagsamba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil po dito, sa mga katotohanan ito na amin pong ipinaglingkod sa inyo. So masampalataya po kasi kami na sa pagsamba po, doon namin matatanggap ang pinakamabuti. Ang pinakamabuti sa nalulungkot, kaaliwan, kagalakan. Ang pinakamabuti sa namumroblema o naguguluhan, nalilito, magabayan sa pagpapasya. Di ba? Kaya doon po lahat yun natatanggap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa panahon po ng mga pagsamba. Kaya ang mga kaanib din po sa Iglesia ni Cristo, tao rin na nandito, naglalakbay sa daigdig, hindi naman po nakaliligtas sa mga suliranin sa daigdig. Pero hindi po kami mag-isa ang humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Meron po kaming Diyos na sinasampalatayanan po namin na makatutulong sa bawat isa sa amin. Kaya nga po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag kami kalungkutan, ano po ang sabik na gawin nila, lalo na po sa pagsamba. Babasahin ko po. Ang nakasulat dito po naman sa awit, 18 ang talata po ay 6. Ganito po ang mababasa natin. Tumawag ako sa Panginoon sa aking pagkabalisa. Humingi ako ng tulong sa aking Diyos. Narinig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang pagtaghoy ko ng tulong ay nakarating sa kanyang pandinig. Mga mahal naming taga-subaybay, ito rin po ang ginagawa namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kapag kami po ay sumasamba sa Panginoon Diyos, doon po sa loob ng templo o gusaling sambahan, tumatawag, nananalangin po kami upang humingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. At buo po ang aming pagsampalataya. Dinirinig po ng Diyos ang aming mga paghahabilin sa Kanya, ng aming mga pinagdadaanan at mga nararamdamang kalungkutan. Mga kaibigan, pinakahangad po namin sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na kayo po at ang inyong buong pamilya ay makasama po namin sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos upang kahit sa mundong ito ay may kalungkutan, makaaasa naman po tayo ng tunay na kagalakan doon po sa Bayang Banal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero bago po tayo matapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin sa pangunguna po ng kapatid na Reyno. Panginoon po naming Diyos, magalang po na lumalapit kami sa iyo. Pinupuri ka po namin at sinasamba po namin ang iyong dakilang pangalan. Amen. Maraming salamat po. Muli mong ginamit na kasangkapan ng programang ito para maihayag po ang ilan sa iyong mga katotohanan. Amen. Katotohanang nagbibigay sa amin na mga lingkod mo ng tunay na inspirasyon at tunay na kagalakan kahit narito pa po kami sa mundong aming pinaglalakbayan. Amen. Maawa ka po sana sa lahat ng naabot. Pakibasbasan mo po nawa, Ama. Amen. Sana'y nakatulong po kami sa kanila. Amen. Para magbigay ng karagdagang inspirasyon at lakas. Magpatuloy sa paglalakbay hanggang sa makarating po kami sa piling mo. Amen. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang buong iglesia. Amen. Sa pangunguna po ng pamamahala. Amen. Patuloy kaming gumayak hanggang sa makarating po kami diyan sa Bayang Banal. Amen. Ang lahat po ng ito, Ama, magalang po naming hinihiling sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesuscristo. Amen.